Wala na siyang silbi. Ang doktor na yan ay isang albatross sa leeg ni Baste. Itapon mo na siya. Tumindig ang boses ni Isabela sa kabilang pinto. Matalim at pamilyar. Ngunit ngayon ay may lason na bumabalot sa bawat salita. Nakatayo ako sa labas ng master's bedroom, doon sa silid na laging pinalalamig ng aircon upang panatilihing presko ang hangin para sa bata. Ang mga kamay ko ay abala sa pagtatahi ng isang maliit na pisi na kumala sa isang laruang pusa ni Baste. Isang simpleng laruan na tanging sa akin lang niya pinahintulutan na ayusin. Ang bawat tusok ko sa tela ay maingat. Nag-iingat na baka masira ang bahagi ng pagkabata na pilit kong iniingatan. Ngunit ang tinig na yon, ang tinig na kasing ganda ng ngiti ni Isabela, ay pumunit sa katahimikan na parang kutsilyo. She's an albatross around Basta's neck. Albatross? Isang pabigat, isang balakid. Ang karayo may huminto sa pagtusok. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Mga kamay na hindi na kasing kinis ng dati. May mga bakas ng pagod sa pagluluto, paglilinis, at pag-aalaga kay Tala. Sa loob ng 2 buwan, ang mga kamay na ito ang nagdala ng pag-asa kay Baste. Nagturo sa kanya kung paano huminga ng malalim, kung paano ngumiti sa kabila ng pananakit. Ngunit ngayon, sa pandinig ni Isabela, ang mga ito ay kasing bigat lang ng isang bato. Don't worry, darling. Patuloy ni Isabela. May kaunting tawa sa dulo ng boses niya na parang tunog ng basag na salamin. I've already talked to Dr. Alarcon. We'll make sure her license is revoked. Baste only needs me. Me, his loving mother. Revoked. Tila biglang nawalan ng kulay ang paligid. Ang mga bulong-bulong ni Tala, ang laging matamis na babala, ay biglang naging isang nakakabiinging sigaw sa aking isip. Ang boses niya, parang matamis na lason. Bumalik ang diwa ko sa araw na yon. Ang kahapon lang, nagreklamo si Baste ng pananakit ng tiyan, mas masahol pa kaysa dati. Sinabi ni Isabela na sadyang mahina lang ang tiyan niya at pinilit siyang kainin ang lugaw na dala niya. Naalala ko, hindi ko nakita ang lugaw na yon sa menu ng kitchen. Ang mga mata ni Baste ay humihingi ng tulong, ngunit pinigilan ako ni Isabela. Hindi ko na dapat pinigilan ang sarili ko. Ang takot ay nagbigay daan sa galit. Hindi para sa sarili ko, kundi para kay Baste. Kailangan ko nang tiyakin. Sa walang ingay, ipinasok ko ang isang maliit na syringe sa bulsa ng aking damit at marahan akong lumapit sa lamesa kung saan nakalagay ang natira sa lugaw ni Baste. Miss Diwa? Napalingon ako. Si Riego pala. Nakatayo sa likuran ko, mukhang pagod at may bahid ng lungkot. Nasa labas ako. May tumatawag sa aking importante. Mabilis kong itinakip ang aking mga kamay, nanginginig na parang dahon sa hangin. Sir, ako po. Aalis na ako. Sandali. Pigil niya. Ang tinig ay malumanay pero may awtoridad. Naparito ako para magpasalamat. Sa'yo, gumanda ang kalagayan ni Baste. Binaramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang pananalig niya ay parang asin sa sugat dahil alam kong nasa bingit na ng kapahamakan ang anak niya at ang tao na nagmamahal sa akin ay malapit ng sirain ang buhay ko. Sir, kailangan po kayong kausapin. Bago ko pa man matapos ang aking sasabihin, may ingay na nagmula sa kwarto ni Baste. Isang malakas na kalabog kasunod ng isang matinis na pag-iyak. Mama! Nagmamadali akong tumakbo patungo sa kwarto. Si Baste ay nasa sahig, umiiyak at nakahawak sa tiyan. Ang baso ng juice na inihanda ni Isabela para sa kanya ay nakakalat sa sahig. Anak! Anong nangyari? Nagulat ako. Si Isabela nakatingin sa akin. Ang mata ay puno ng panunuya. Hawak niya ang isang maliit na bote na nakalagay sa sahig. Ang bote na nakita kong itinago niya sa cabinet. She did this! Sigaw ni Isabela, ang boses ay puno ng hysteria. Nandito ako,
para bigyan siya ng gamot. Ngunit sinubukan niya akong pigilan. Binasag niya ang baso. Riego. Sinubukan niyang bigyan siya ng maling gamot. Tingnan mo. Itinapon niya sa sahig ang bote. Laxative. Isang gamot na pang-emergency. Nagsimula akong manginig. Natigilan ako. Ito na ang huling dagok. Ang ikalawang dagok na gumulat sa akin. Nagawa na niya ang kanyang plano. Hindi totoo yan, sir. Hindi ko ginawa yan. Heto, tingnan niyo po. Sinubukan ko lang siyang tulungan. Tumingin si Riego. Hindi sa akin, kundi sa kanyang asawa. Ang kanyang mata ay hindi na nagtitiwala. Puno ng pagdududa at sa huli, galit. Ang bote ng laxative ay nasa sahig. Ang bote ng lugaw ay nasa lamesa. Ang dalawang ebidensya ay tila nagsasabi ng isang kwento. Ako ay isang baliw na nagtatangkang saktan ang anak niya. Umalis ka. Ngayon na. Malamig na utos ni Riego. Ang mundo ko ay bumagsak. Ang pangalan ko, ang karangalan ko, ang pagkatao ko, lahat ay nawala. Wala na akong lugar. Sa dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ang mukha ni Riego ay parang marmol, matigas, walang damdamin. Ang malamig na tingin niya ay mas masakit pa sa sampal. Umalis ka. Ngayon na. Utos niya. Ang boses niya ay malalim na tila nagmumula sa kaibuturan ng isang malaking hukay. Hindi, sir. Pakinggan niyo po ako. Nagsimulang manginig ang aking labi. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso sa kaba. Tingnan niyo po ang bata. Tingnan niyo po si Baste. Hindi po siya nagkasakit ng walang dahilan. May lason po sa... Enough, Diwa. Putol niya sa akin. Huwag mo nang dagdagan ang kasinungalingan mo. Ang asawa ko, halos hindi na matulog sa pag-aalaga kay Baste. Tapos gagawin mo ito? Sinasabi ko sa'yo, sa sandaling may mangyaring masama sa anak ko, hindi lang ang lisensya mo ang mawawala. Naramdaman ko ang bigat ng pagkakadurog ng pagtitiwala niya sa akin. Ang aking lalamunan ay tila nakabara, at ang sakit ay umaakyat sa aking dibdib. Wala akong sapat na lakas upang ipagtanggol ang aking sarili laban sa boses ng isang inang umiiyak. Kahit pa ang mga luha ni Isabela ay kasing peke ng pagmamahal niya. Huwag niyo nang dagdagan ang problema ni Riego, Diwa. Matamis na sabi ni Isabela, may bahid ng pagmamalaki sa kanyang boses. Lumapit siya, nagkunwaring nagpapahid ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuya. Sayang, I thought you were better than this. Here. Kinuha niya ang isang munting pitaka na gawa sa balat at ibinato ito sa akin. Ang pitaka ay dumaan sa aking mukha at tumama sa pader. Ang barya na nasa loob nito ay kumalat sa sahig. Ang tunog ng mga barya na bumabagsak ay kasing lakas ng pagkawala ng aking karangalan. Pambili mo ng tiket pa uwi. Bumalik ka sa basurahan mo kung saan ka kinuha. Dugtong niya, ang kanyang tingin ay tila tinitingnan ng isang insekto. Inakay ako ng mga gwardiya palabas. Ang malalaking braso nila ay nakakapit sa akin. Tila isa akong kriminal. Ang malaking pintuan ng mansyon ay sumara ng may puwersa. Tila inilalabas ang lahat ng galit ng buong mansyon. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng driveway kung saan ang malalaking patak ng ulan ay bumabagsak sa balat ko, malamig at mapait. Tiningnan ko ang mga kamay ko na nakakapit sa laruang pusa ni Baste, ang huling piraso ng pag-asa na hawak ko. Sa dilim, ang karangyaan ng mansyon ay naging isang malamig na bilangguan. Hindi pa natatapos ang bangungot. Habang naglalakad ako, basang-basa sa ulan, ang cellphone ko ay nag-vibrate. Isang notification. Ang mensahe ay mula sa Philippine Regulation Commission. Isang matalim na sakit ang tumama sa aking tiyan. Hinawakan ko ang aking tiyan, pilit na humihinga, at binasa ang mensahe. Notice of Indefinite Suspension of Professional License. Ang bawat letra ay tila bumaba mula sa langit. Sinasampal ako ng katotohanan. Hindi na ako si Dr. Diwa. Hindi na ako doktor.
Ang titulo na pinaghirapan ko ng buong buhay ko, ang tanging bagay na nagbibigay kahulugan sa aking pagkatao, ay tila isang balahibo na pinadala ng hangin. Nakarating ako sa aming maliit na bahay, amoy alikabok at amag. Ang ingay ng mga patak ng tubig mula sa butas-butas na bubong ay naging isang paulit-ulit na tugtog sa aking tainga. Ate, si Tala, ang aking emong bulag, ay tumayo sa sala. Naririnig niya ang aking pag-uwi, ngunit alam niyang may nagbago. Ang kanyang mukha ay nakatingin sa direksyon ko, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling blangko. Gusto mo bang maging masaya? Tiningnan ko ang aking kapatid at hindi ako makapagsalita. Napakalaking kasinungalingan ang sasabihin ko sa kanya kung sasabihin kong masaya ako. Inabot ko siya at niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay lumipat sa aking likuran at naramdaman ko ang init ng kanyang maliit na katawan. Wala namang nagbago, Tala. Nandito pa rin si ate. Ngunit isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Naramdaman ni Tala ang pag-uga ng aking balikat. Hindi niya kailangang makita ang luha. Naramdaman niya ang aking pagkawasak. Ang kanyang mga kamay ay marahang pumunta sa aking basang buhok. Walang tanong, walang salita. Tanging ang kaunting init ng kanyang pag-ibig ang pumipigil sa akin upang hindi ako tuluyang mawasak. Ngunit nang magising ako kinabukasan, isang bagay ang tumama sa akin. Ang aking lisensya ay wala na. Ang mga Galvez ay nakalaya sa akin. Hindi na ako doktor. Sino na ako ngayon? Ang araw ay sumisikat, ngunit sa aking paningin, ang mundo ay nananatiling madilim. Sa loob ng 3 araw, ang bawat pinto ay nagsara sa akin. Sinubukan kong mag-apply bilang home nurse o kahit na medical assistant sa mga maliliit na klinika. Ngunit ang balita ay mabilis na kumalat. Ang bawat tanong ay pareho. Doktor, totoo bang sinuspinde ang lisensya mo dahil sa malpractice? Ang pagtingin nila sa akin ay puno ng pag-aalinlangan at sa huli, pagkamuhi. Sabi ko na, ate, narinig ko ang bulungan ni Aling Sion sa labas. Nilingon ko si Tala. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko, tahimik na nagtatali ng buhok. Ang mga tainga niya ay siyang nakakakita para sa aming dalawa. Hayaan mo sila, Tala, malumanay kong sabi. Ngunit ang bawat salita ay may timbang ng bato. They don't know the truth. Pero ate, ang totoo, kailangan natin ng pera. Diretsong sabi niya na parang hindi siya ang mas nakababata. Ang pera mo sa Galvez, binawi mo ba? Umiling ako. Wala na. Pero huwag kang mag-alala. May natitira pa tayong kaunti. Maghahanap ako ng ibang trabaho. Napakawalang saysay ng aking mga salita. Ang natitirang pera ay sapat lang para sa gamot ni Tala at sa kakarampot na bigas. Napatingin ako sa labas. Ang mga bata ay naglalaro sa kalye. Napaka-inosente ng kanilang mga tawa, kabaligtaran ng bigat na daladala ko. Naisip ko si Baste, sino ang nag-aalaga sa kanya ngayon? Ang kawalang katiyakan sa kaligtasan niya ay mas nakakapagpadurog ng puso kaysa sa sarili kong paghihirap. Nabalik lamang ang aking diwa nang may marinig akong mahinang kaluskos sa aming pinto. Ang pinto namin ay gawa sa manipis na kahoy. Diwa, nandyan ka ba? Ang boses ay pamilyar. Isang boses na may init ng pagmamahal. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Lola Amor, ang dating labandera sa mansyon ng Galvez. Ang kanyang muka ay may bakas ng matinding pagod at lungkot. Lola Amor, ano pong nangyari sa inyo? Tanong ko, agad siyang pinapasok. Umupo si Lola Amor sa bangko at kinuha niya ang aking kamay. Ang kanyang mga kamay, kasing gulo ng sa akin, ay nagbigay ng bigat ng kasawian. Inalis na rin ako, Hija. Pagkatapos mong umalis, nag-umpisa si Isabela na maglinis. Sinabi ko raw na masyadong marami akong alam. Bulong niya.
Nag-iingat na baka may makarinig. She even called me a thief. Naramdaman ko ang aking dugo na kumukulo. Wala siyang karapatang gawin yan, Lola. Wala na akong magagawa, Hija. Pero may dinala ako. Inabot ni Lola Amor sa akin ang isang maliit, luma at punit-punit na aklat. Ang kulay nito ay tila nakalimutan na ng panahon. Ang personal journal ko yan. Diyan ko nilista ang lahat ng nangyayari sa bahay. Sa loob ng 1 taon, isinulat ko diyan ang bawat pagkakataon na nagkasakit si Baste. Ang oras, ang araw, at ang kung ano ang kinain niya bago siya magkasakit. Bumilis ang tibok ng aking puso. Binuklat ko ang aklat. Ang mga sulat ay maliliit at maingat. Puno ng pagmamahal ng isang lola para sa isang apo. Sa bawat entry, may isang maliit na tala. Binigyan ni Isabela ng lugaw. Matinding lagnat pagkatapos kumain ng niluto ni Isabela. Nakita ko ang bote ng gamot, Diwa. Laxative. Alam kong hindi mo magagawa yan, ang bata. Mahal na mahal ka niya. Nanginginig na, sabi ni Lola Amor. Ang natuklasan ko ay hindi lang ebidensya. Ito ay pag-asa. Isang matibay na piraso ng katotohanan na maaari kong ipaglaban. Ngunit ang pag-ibig ni Lola Amor ay hindi lang dumaan sa salita. Kinuha niya ang isang munting supot na nakabalot sa isang panyo. Nang buksan niya ito, nakita ko ang ilang matamis na pandesal na may kanin at kaunting tuyo. Huwag mong gutumin ang sarili mo, Hija. Walang doktor na lalaban kung mahina. Itong kaunti, bawiin mo na lang sa akin kapag gumaling na si Baste. Ang munting supot ay tila napakabigat sa aking kamay. Ito ay hindi lamang pagkain, ito ay utang na loob. Isang pagkilos na mas malakas kaysa sa anumang legal na kasunduan. Salamat po, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo bibiguin. Ngunit ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa akin at kay Lola Amor. Ang kalaban ay ang pamilyang Galvez. Ang kanilang pera ay makakapagpatahimik sa bawat testigo. Kailangan ko ng isang tao na kasing lakas ng Galvez, ngunit may prinsipyong kasing linis ng aking konsensya. May alam ka bang abogado, Lola? Isang taong hindi natatakot sa surname na Galvez? Tumingin si Lola Amor sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng liwanag sa dilim. May kilala ako, Hija. Isang anak ng kaibigan ko. Matalino, pero mukhang laging galit. Miguel Sandejas, pero hindi siya tumatanggap ng kasong walang pera. Ang aking pananaw ay bumalik sa sarili kong kahirapan. Ang isang tulad ni Miguel Sandejas ay imposibleng maabot. Huwag kang sumuko, ate, sabi ni Tala. Sa aking pagkagulat, inabot niya sa akin ang kanyang lumang piggy bank. Ito ay isang lata na puno ng barya na pinag-iipunan niya sa loob ng maraming taon. Ito po, gamitin niyo muna para sa hustisya. Tiningnan ko ang lata. Ito ay hindi sapat, ngunit ito ay sapat upang bigyan ako ng lakas. Ang sakripisyo ni Tala. Kailangan nating makuha ang hustisya. Ang ating huling pag-asa ay nasa kamay ng isang abogado na hindi ko pa nakikita at ang aking mga kamay ay puno ng mga barya at isang lumang. Ang opisina ni Abogado Miguel Sandejas ay nasa gitna ng Makati, isang mundong milya-milya ang layo mula sa aming munting tahanan. Ang mga bintana ay malalaki at ang bawat piraso ng muebles ay may presyo na hindi ko kayang isipin. Ang kapaligiran ay nagpaparamdam sa akin ng pangamba at pag-aalinlangan. Dinala ko ang lata ng barya ni Tala, ang journal ni Lola Amor, at ang huling piraso ng dignidad ko. Ang lalaking lumabas upang batiin ako ay hindi kasing edad ng iniisip ko. Si Miguel Sandejas ay bata, matangkad, at may seryosong mukha. Ang kanyang suot ay malinis at walang bahid, kabaligtaran ng aking basang sapatos at lumang damit. Ang kanyang mga mata ay matalas, tila nag-i-scan sa akin para sa anumang kahinaan.
Umupo ka, Miss Diwa. Wala tayong masyadong oras. Malamig niyang sabi, hindi nagpakita ng anumang damdamin. Straight to the point. Sino ka? At ano ang kaya mong labanan ang Galvez? Naramdaman ko ang aking pisngi na umiinit. Napakabastos ng tanong. Ngunit alam kong totoo ang sinabi niya. Hindi ito oras para maging emosyonal. Ako si Diwa, sir. Ako ang dating doktor ni Baste Galvez, ang anak ni Riego Galvez, at ang kaya kong labanan sila ay ang katotohanan. Ibinigay ko sa kanya ang journal ni Lola Amor. Tahimik niya itong binuklat at binasa ang mga nakalista. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. Journal ng labandera, hindi ito tatanggapin sa korte bilang ebidensya, Miss Diwa. Masyadong malaki ang impluwensya ni Isabela Galvez. Sa ilang oras, na-suspend ang lisensya mo. Tiyak na may backup si Isabela sa loob ng PRC at malamang ay hawak din niya ang mga sikat na medical examiners. Nawalan ako ng lakas. Ang pag-asa ko ay tila natutunaw na parang yelo. Pero sir, nakita ko po ang bote ng laxative. Hearsay. Wala kang video o photo. Putol niya sa akin. Isinara niya ang journal at ibinalik sa akin. Miss Diwa, ang kasong ito ay tungkol sa poisoning ng isang bata, defamation at loss of license. Masyadong mahal ang filing pa lang. At sa totoo lang, wala kang pangbayad sa professional fee ko. Nanginginig ang aking kamay. Inilabas ko ang lata ng barya ni Tala. Inilagay ko ito sa mesa. Ang tunog ng barya ay nakakabingi sa katahimikan ng malaking opisina. Hindi ito pera ko, sir. Ito ay ipon ng kapatid ko. Bulag siya at nag-iipon siya para sa isang braille book. Pero sinabi niya, para sa hustisya, ate. Hindi ko na napigilan ang aking luha. Isang malaking patak ng luha ang bumagsak sa journal ni Lola Amor. Tiningnan ni Miguel Sandejas ang lata. Ang kanyang mga mata ay lumambot ng kaunti. Tila may isang memory na nagbalik sa kanyang isip. Kinuha niya ang lata. Ang kanyang daliri ay marahang hinawakan ang bawat barya. Puwede na ito, sabi niya. Nagulat ako. Napakabilis ng kanyang pagbabago ng isip. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Ibig kong sabihin, patuloy niya, na ang sakripisyo ng isang bata ay mas malaki pa sa anumang halaga ng pera. At ang journal na ito, dinampot niya ang aklat, ay nagpapakita ng isang malaking loophole sa kwento ni Isabela. Ang kanyang timing ay masyadong perpekto. Huminga siya ng malalim at ang kanyang tingin ay naging seryoso. Ibinalik niya ang lata ng barya sa akin. We'll work on the payment later. Let's work on justice first. Ang kaniyang mga salita ay parang isang anchor na humahawak sa akin sa gitna ng unos. Hindi siya nagbigay ng pangako ng tagumpay, ngunit nagbigay siya ng isang path papunta sa katotohanan. Pero kailangan mong gawin ang sinabi ko, Diwa. Hindi ito laban ng puso. Ito ay laban ng isip. You will follow my every instruction. Opo, sir. Gagawin ko po ang lahat. Tumayo siya at ang kanyang kilos ay nagbigay ng awtoridad at tiwala. Kinuha niya ang isang notepad at nagsimulang magsulat. Ang ating first step ay hindi ang korte. Kailangan nating kumpirmahin ang poisoning. Paano po? Kailangan nating kumuha ng sample ng gamot na nasa safe ni Isabela. Alam kong may tinatago pa siyang mas malaking kasalanan kaysa sa laxative. Hindi laxative ang dahilan kung bakit niya ipinarevoke ang lisensya mo. Nagsimula ang aking puso na mag-iingay. Ang pagpasok sa mansyon ay imposibleng gawin. Kailangan nating kumuha ng isang bagay mula sa loob ng mansyon. Isang bagay na itinatago ni Isabela sa kanyang ang utos ni Abogado Sandejas ay kasing tigas ng semento. Kailangan nating kumuha ng isang bagay mula sa loob ng mansyon. Sa aking pag-uwi, parang gumuho ang lahat ng pag-asa. Ang mansyon ng Galvez
ay hindi lang isang bahay. Ito ay isang kuta na pinoprotektahan ng mga gwardiya at moderno ng security systems. Ang pagpasok ay isang misyon na hindi ko pa nagawa kahit kailan. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa takot. Ngunit ang larawan ni Baste, na unti-unting lumalabo ang kulay sa aking isip, ang nagbigay sa akin ng tibay. Kinabukasan, pumunta ako kay Lola Amor. Sa isang sulok ng aming maliit na karinderya, ibinahagi niya ang kanyang nalalaman. Tija, alam ko kung nasaan ang safe. Bulong niya habang nag-iingat na baka may makarinig. Nasa study room ni Riego, pero ang nagmamay-ari niyan ay si Isabela. Itinago niya sa likod ng malaking pintura ng isang sunset. Alam niyo po ba ang code? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos hindi marinig. Hindi hija, pero digital yan. Ang mga code na ginagamit ni Isabela ay laging tungkol sa kanya. Maaring birthday o anniversary. Pag-aalangan ni Lola Amor. Ang aking isip ay nagsimulang gumana. Kailangan ko ng isang gabi kung kailan walang tao. Pero bago yan, kailangan ko ng distraction. Ang aking huling pag-asa ay si Aling Sion. Naglakad ako patungo sa bahay ni Aling Sion. Nang makita niya ako, ang mukha niya ay tila naapektuhan ng pagkamuhi. Tinalikuran niya ako at pumasok sa kanyang sari-sari store. Aling Sion, tawag ko. Pwede po ba tayong mag-usap? Wala tayong dapat pag-usapan, Diwa. Matalim niyang sabi habang nag-aayos ng mga paninda. Ang buong barangay ay alam na ang tungkol sa'yo. Mangkukulam ka, Diwa. Ginamit mo ang bata para yumaman. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa aking dibdib. Ngunit kailangan kong maging matapang. Alam ko po ang nararamdaman ninyo, pero matagal na po ninyong alam ang tungkol sa anak ninyo. Ang lagnat niya ay hindi bumaba. Sino po ang nagbigay sa inyo ng libreng gamot para sa kanya? Sino po ang nag-duty sa inyo sa charity clinic kahit hating gabi na? Hindi ako ang mangkukulam, Aling Sion. Ang kasinungalingan ang lason. Tumigil siya sa pag-aayos. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa lupa. Ngunit ang kanyang balikat ay huminto sa panginginig. Ang hiya ay mas mabigat pa sa galit. Naramdaman ko ang utang na loob na pilit niyang itinatago. Ano tong kailangan mo? Bulong niya. Kailangan ko po ng isang ingay bukas ng gabi. May fire drill kunwari para sa komunidad. Mga 11:00 ng gabi. Hindi siya sumagot. Handa na akong umalis. Ngunit bago ko pa man magawa, kinuha niya ang isang bote ng soft drinks at inabot sa akin. Palamigin mo ang ulo mo. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Ito na ang aking pahintulot. Ang aking golden moment ay ang pagbalik ng utang na loob ng isang taong inakala kong kinalaban ako. Dumating ang gabi ng misyon. Ang aking katawan ay nanlamig at ang aking mga binti ay tila kasing bigat ng tingga. Sa tulong ni Lola Amor, na nagpadala ng isang emergency message sa gwardiya tungkol sa isang krisis sa kapitbahay, ang fire drill ni Aling Sion, nakapasok ako sa back gate ng compound ng Galvez, nagkunwaring isang late delivery ng pagkain. Ang mansyon ay tahimik, ngunit ang aking puso ay lumilikha ng sarili nitong ingay. Ang tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila nagpapahiwatig ng aking pagdating. Nakarating ako sa study room. Ang malaking pintura ng sunset ay nakasabit sa pader. Ang aking mga daliri ay nanginginig nang hinawakan ko ang frame at marahang inangat ito. Ang safe ay naroon, malamig at itim. Sinimulan ko ang pagsubok sa code. Riego's birthday? Hindi. Isabella's birthday? Hindi. Naisip ko ang mga salita ni Lola Amor. Ang mga code na ginagamit ni Isabela ay laging tungkol sa kanya. Ang kasal nila. Ang araw na siya ay naging Mrs. Galvez. Iyon ang araw na nag-reborn siya. Pinindot ko ang wedding date nila. Ang ilaw sa safe ay nagbago ng kulay at ang pinto ay marahang bumukas. Sa loob,
May isang maliit na vial na puno ng isang malinaw na likido at isang brown envelope na may logo ng isang foreign bank. Kinuha ko ang vial at ang mga papel. Nasa punto ako ng paglabas nang biglang may naririnig akong lumalapit. Ang tunog ng mga expensive leather shoes na dahan-dahang lumalapit sa study room. Riego. Mabilis akong nagtago sa likod ng malaking curtain. Ang aking paghinga ay halos tumigil. Naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa aircon at ang matapang na amoy ng mamahaling kolon ni Riego. Naririnig ko ang tunog ng switch na nakabukas. Kailangan niya ang isang bagay. Nasaan siya? Tila naghahanap siya ng isang bagay sa mesa. Kung mahuhuli ako, hindi lang ang kaso ko ang mawawala. Mawawala rin ang lahat ng pag-asa ni Baste at ang dignidad na pilit kong ibinabalik. Ang oras ay tumigil. Ang aking baga ay tila puno ng buhangin. At ang bawat muscle sa aking katawan ay nanigas sa likod ng mabigat na curtain. Naramdaman ko ang matinding init na nagmumula sa aking mga pisngi na tila nagpapakita ng aking pagkakasala. Hawak ko ang vial ng malinaw na likido at ang mga financial documents na kinuha ko sa safe ni Isabela. Ang mga ito ay ang aking passport sa hustisya at ang aking ticket sa bilangguan. Si Riego ay pumasok sa study room. Ang kanyang mga sapatos ay tumama sa marmol na sahig at ang tunog ay kasing lakas ng isang hammer sa aking dibdib. Ang kolone niya ay matapang, ngunit ang bango ay hindi kasing lamig ng kanyang presensya. Nasaan na yon? Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila galit at puno ng pag-aalala. Naramdaman ko ang paglipat ng kanyang tingin sa mesa. Tila naghahanap siya ng isang bagay. Pagkatapos, ang mga yapak niya ay marahang lumapit sa aking pinagtataguan. Pumikit ako. Naisip ko si Tala, ang piggy bank niya, at ang mukha ni Baste, na puno ng confusion at sakit. Huwag kang matakot, Diwa. Hindi ka nagnanakaw. Kinukuha mo ang katotohanan. Biglang tumigil ang kanyang mga hakbang. Ang aking paghinga ay naging isang pamilyar na whisper. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi lalampas sa isang arm's length. Naramdaman ko ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Diwa, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang aking puso ay lumundag sa aking lalamunan. Alam niya, paano? Ngunit ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa aking pag-aalinlangan. Bakit parang may amoy ng sampagwita dito? Naamoy ko yon sa klinik mo. Ang aking pambihirang perfume ay ang sampagwita na pinitas ni Tala sa aming bakuran. Ang amoy ay nananatili sa aking damit. Hindi niya ako nakita. Naamoy niya lang ako. Ang tensyon ay lumala. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa vial na tila isang lifeline. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, naramdaman ko ang paglayo ng kanyang mga hakbang. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay lumabas mula sa study room at ang ingay ng pinto ay sumara ng tahimik. Naghintay ako ng ilang segundo at marahan akong lumabas sa likod ng curtain. Ang aking mga binti ay nanghihina, ngunit ang vial ay nasa aking kamay. Sa mesa, isang maliit na sobre ang nakalapag. Divorce papers. Ang counsel ni Isabela ay nagpadala sa kanya ng draft. Ito ang hinahanap niya. Mas malaki ang plano ni Isabela kaysa sa pera. Gusto niyang i-divorce si Riego upang makuha ang bahagi ng estate bago siya masira sa mata ng publiko. Mabilis akong lumabas. Ang paglabas ko ay kingatahimik ng aking pagpasok at ang fire drill ni Aling Sion ay nagbigay daan sa akin. Nang makarating ako sa aming maliit na bahay, ang aking katawan ay shaking at ang aking isip ay tila puno ng chaos. Kinabukasan, sa opisina ni Miguel Sandejas, ipinakita ko sa kanya ang lahat. Ang vial, ang financial documents, at ang divorce papers. Ito na, sir, sabi ko. Ang aking tinig ay masigla. Ang vial na ito ay pure poison, hindi lang ito laxative.
Tiningnan ni Miguel ang vial. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Kinuha niya ang financial documents. Bingo! Ang mga ito ay bank transfers papunta sa isang offshore account sa pangalan ng kanyang lover. Matagal na niyang plinano ito. She is systematically dismantling the Galvez Empire. Ngunit ang nakita ko sa kanyang mata ay hindi lang victory. Ngayon, Diwa, alam natin kung sino ang kalaban natin. Isang mastermind na may criminal intent at financial power. Ano po ang susunod nating gagawin, sir? Tiningnan niya ako. Ngayon, tayo naman ang maglalaro. A biological evidence is not enough. Kailangan natin ng proof na connected si Isabela sa pagkuha ng vial na yan at ang timing ng poisoning. Kailangan nating gamitin ang hiya laban sa kanya. Ipapakita natin sa mundo na siya ang demonyong nagbabalat kayong anghel. Kailangan nating ipilit si Isabela na mag-react. Naramdaman ko ang aking dugo na kumukulo. Hindi na ako natatakot. Ang takot ay naging determination. Anong gagawin natin para makita ang kanyang totoong kulay? Sir, ang vial na puno ng poison ay nasa laboratory na at ang financial documents ay nasa kamay na ni Abogado Sandecas. Ngunit tulad ng sinabi niya, ang paper trail ay hindi sapat. Kailangan namin ng reaksyon mula kay Isabela, isang pagkakamali na magpapakita ng kanyang totoong nature sa publiko. Ang pinakamalaking kahinaan ni Isabela ay hindi ang kanyang greed, kundi ang kanyang hiya. Paliwanag ni Miguel Sandejas habang tinitingnan ang digital calendar ng Galvez Empire. She wants to be perceived as the perfect wife and mother. Gagamitin natin yon. Ang aming plan ay simple, ngunit mapanganib. Kailangan naming magtanim ng doubt sa isip ni Riego. Just enough para maghinala siya kay Isabela. Ang aming tool ay ang Journal of Sacrifice ni Lola Amor. Si Miguel ay nag-arrange ng isang meeting sa opisina ni Riego. Nagkunwaring nag-aalok ng settlement para sa defamation case ko. Ako ay pumirma sa isang waiver na nagsasabing handa akong mag-atras ng case kapalit ng isang malaking halaga. Naramdaman ko ang sakit sa bawat pirma. Selling my own innocence, ngunit ang strategy ni Miguel ay may layuning mas mataas. Sa araw ng meeting, si Riego ay nanatiling malamig. Hindi siya tumingin sa akin. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga papel. Defamation, Mr. Sandejas? Tanong ni Riego. Ang kanyang tinig ay mapait. Ang ginawa ng kliyente mo ay halos ikamatay ng anak ko. Ang kliyente ko ay may evidence na falsified ang report na ginamit upang i-revoke ang kanyang license, Mr. Galvez. Diretsong sabi ni Miguel. Walang emotion sa kanyang boses. Ngunit alam naming hindi niyo siya paniniwalaan, kaya't handa kaming mag-settle para sa kaligtasan niya. Pagkatapos, ang golden moment ay dumating. Habang nagbabasa si Riego ng settlement paper, marahang ipinasok ni Miguel ang journal ni Lola Amor sa isang folder na may logo ng Galvez Corporation, tila isang memo. Ang journal ay hindi nakita ni Riego, ngunit ang folder ay naiwan sa mesa. Nang umalis kami, naramdaman ko ang tension. Ang ginawa ni Miguel ay isang calculated risk. Si Riego ay tiyak na magbabasa ng folder na may logo ng sarili niyang kumpanya. Kinagabihan, ginawa ni Isabela ang kanyang move. Ang aking maliit na bahay ay tila inatake ng isang storm. Ang mga bintana ay tila nayayanig. At ang mga curtain ay tila gumagalaw sa lakas ng external force. Naramdaman ko ang pag-akyat ng adrenaline sa aking sistema. Hindi ito ulan. Ito ay panic. Ate, may sasakyan na dumating. Bulong ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking braso. Nandito sila, ate. May naghahanap ng isang bagay. Hindi nagtagal. Ang pintuan ay binuksan ng walang permission. Si Isabela may kasamang 2 gwardiya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang mga mata ay nagniningas. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo ang journal. Sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig sa rage. Alam kong nabasa na ni Riego ang journal
At alam ni Isabela na ang journal ay mas mapanganib kaysa sa vial dahil ito ang history ng kanyang kasalanan. Wala akong alam, Isabela. Kalmado kong sabi na pilit pinipigil ang aking sarili. Bakit ka nandito? May warrant ka ba? Huwag mo akong laruin, Diwa. Iyan ang evidence na gagamitin mo laban sa akin. Wala akong ginawang masama kay Baste. Hindi mo ginawa? Sa loob ng aking bulsa, mahigpit kong hawak ang vial na may poison. Ang laboratory report ay nagpapatunay na ang likidong yon ay toxic. Kung wala kang ginawang masama, patuloy ko, ang aking tinig ay matalas. Bakit ka nandito? Bakit hindi ka nalang matulog sa iyong luxury bed at magbigay ng comfort kay Baste? Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang journal. Sa kanyang paghahanap, nakita niya si Tala. Ang aking kapatid ay nakatayo sa isang sulok, nakikinig sa chaos. Ang bulag na yan. Siguro siya ang nagtago. Hinawakan ni Isabela ang braso ni Tala. Ang fear ay umakyat sa aking lalamunan. Huwag mong hawakan ang kapatid ko. Sigaw ko. Ang aking boses ay nagliliyab sa galit. Hindi mo ako makakatakas, Diwa. I will destroy you, and I will destroy her. Just like I destroyed Baste. Ang kanyang mga salita ay tila lightning na tumama sa aking puso. Ito na ang confession, ngunit biglang tumigil ang lahat. Sa pintuan, may isang matangkad na figure na nakatayo. Ang kanyang mukha ay nasa dilim, at ang kanyang hininga ay tila isang gali. Riego. Ano ang sinabi mo, Isabela? Ang silid ay puno ng katahimikan. Ang bigat ng pagdating ni Riego ay tila humigop sa lahat ng hangin. Si Isabela, na kanina'y tila isang kontrabida sa isang teleserye, ay nanigas. Ang kanyang kamay ay nakakapit pa rin sa braso ni Tala. Ano ang sinabi mo, Isabela? Ulit ni Riego. Ang kanyang boses ay hindi sigaw, kundi isang malamig na whisper na mas nakakatakot pa. Riego, darling. Ang shock ay nagbigay daan sa desperasyon. Agad niyang binitawan si Tala at lumapit kay Riego. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pekeng luha. Nandito ako para bawiin ang journal na ninakaw niya. Sinisira niya tayo. I was just trying to protect our family. Protect? Tiningnan ni Riego ang kanyang asawa. At sa wakas, nakita ko ang crack sa fasad niya. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Tila hinahanap ang katotohanan sa likod ng lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Ang journal na yan, binasa ko. Ang lahat ng timing ng sakit ni Baste ay perfectly matched sa lahat ng business trip ko. At ang financial documents na ipinadala ni Miguel Sandejas. May offshore account ka, divorce papers, lies, lahat yan gawa-gawa niya. Sigaw ni Isabela sabay turo sa akin. Di ba I told you? Diwa is a vicious person. Nagseselos siya sa akin. She wants to steal you and Baste. Ang mga salita niya ay tila acid na tumama sa aking dignity. Ngunit hindi na ako biktima. Wala akong kailangan sa iyo, Isabela. Kalmado kong sabi. Habang pinalapit si Tala sa aking likod. Hindi ko kailangan ng pera mo at I don't want your husband. Ang kailangan ko lang ay ang buhay ng bata na sinira mo at ang pangalan na inagaw mo sa akin. Lumapit ako kay Isabela. Ang aming mga mukha ay magkalapit. Ang amoy ng kanyang mamahaling perfume ay nakasagabal sa amoy ng sampagita na pilit kong itinatago. Sino sa atin ang vicious? Sino sa atin ang nagseselos? Tanong ko. Ang aking tinig ay mas mahina, ngunit mas matalas. Ang nag-aalaga ng sick child nang walang bayad o ang nagpapakain sa bata ng poison para lang makuha ang pera ng kanyang asawa? Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pure hatred. Oo, ginawa ko. So what? I destroyed Baste. Wala siyang pakialam sa akin. He only cares about his dead wife's shadow.
Iyan ang price na babayaran mo para sa neglect mo, Riego? Ang kanyang boses ay tila glass na nabasag. Hindi mo ako minahal, kaya't sisirain ko ang lahat ng minahal mo. Ang mga guards ay nanatiling tahimik. Ang kanilang mga mata ay malaki sa shock. Si Tala ay nanatiling nakayakap sa aking likod. Ang kanyang paghinga ay naging isang pamilyar na rhythm ng takot. Si Riego, sa wakas, ay gumalaw. Hindi siya nagalit. Ang kanyang muka ay naging abo at ang kanyang mga mata ay puno ng regret. Huwag mong sirain ang sarili mo, Isabela. Malungkot niyang sabi. Ang kanyang mga salita ay hindi para sa kanya, kundi para sa image niya, ang kanyang pride. Too late! Ngiti ni Isabela. Ang kanyang ngiti ay bitter. Bigla niyang hinawakan ang knife na nasa mesa. Kung hindi ko makukuha ang yaman, walang sino man ang makakakuha. Siya ay tumalon patungo sa open window. Nagtatangkang tumakas, ngunit bago pa man niya magawa, ang isang kamay ay humawak sa kanyang braso. Si Riego. Ang pag-aalangan ay nawala sa kanyang mata. Ang fear para sa kanyang legacy ay pinalitan ng fear para sa kanyang anak. Hindi ka aalis, sabi ni Riego. Ang kanyang tinig ay tila thunder. Ang mess na ginawa mo, ikaw ang maglilinis. Ang paglaban ni Isabela ay humina. Ang kanyang mga luha ay nagpakita ng real emotion, takot. Ang tunog ng police sirens ay narinig sa labas. Mabilis. Tila naghihintay lang sila. Ang plan ni Miguel Sandejas ay nagtagumpay. Si Isabela ay kinuha. Bago siya umalis, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng promising revenge. Naiwan kami sa room. Si Riego, nakatayo sa tabi ko. Ang kanyang balikat ay mabigat. Tila may daladala siyang isang mountain. Lumapit siya kay Tala at marahang hinawakan ang buhok niya. Salamat, Diwa. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Hindi ko alam kung paano ako magbabayad sa iyo. Hindi ko siya sinagot. Ang aking tingin ay nakatuon sa aking kapatid. Ang battle ay tapos na. Ngayon, ang healing ay magsisimula. Ang huling kabanata ay hindi pa nagsisimula, Riego. Ang buhay ni Baste ang pagkakakulong ni Isabela ay nagdulot ng tahimik na kaluwagan sa buong mundo ng Galvez. Ngunit para sa akin, ito ay simula pa lamang ng tunay na pagsubok. Ang vial at ang report ng toxicology ay napatunayang matibay sa korte. Ang skandal ay kumalat at ang name ng Galvez Corporation ay halos masira. Ngunit dahil sa agarang pag-aresto kay Isabela, ang reputation ni Riego ay bahagyang naisalba bilang isang ama na nagkamali, hindi bilang isang asawang nagpabaya. Ngunit ang lahat ay walang saysay kung si Baste ay mananatiling may sakit. Ang kondisyon ni Baste ay kritikal pa rin, Diwa. Ang damage sa kanyang digestive system ay matindi. Sabi ni Riego, nakaupo sa isang couch sa isang pribadong lounge sa ospital. Hindi na siya ang mayabang na tycoon na aking nakilala. Siya ay isang lalaking natatakot na mawalan ng kanyang tanging anak. Kailangan niya ng intensive care, sir. Kailangan niyang bumalik sa regimen na ginawa ko noong una. Tugon ko. Ang aming relasyon ay naging kakaiba. Wala na ang tensyon ng pag-ibig, wala na rin ang hatred ng pagkamuhi. Ang natira ay ang shared responsibility para sa bata. Ito ay isang uri ng bond na hindi ko inaasahan, isang alliance na binuo sa fragile hope. Kailangan kita ulit, Diwa. Wala akong pakialam sa lisensya mo ngayon. Ang kailangan ni Baste ay ikaw, ako. Ako ay isang failure bilang ama. You are his only hope. Gagawin ko po ang lahat para sa kanya, Riego, pero hindi para sa iyo, mariin kong sabi. Ang aking boses ay matatag, walang hesitation. Kahit volunteer pa ako, gagawin ko.
Ngunit hindi na ako babalik sa ilalim ng iyong authority. Hindi na ako magpapaapi. Naiintindihan niya. Ang respect ay lumabas sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi niya maibigay sa akin noon. Sa mga sumunod na linggo, ang aking buhay ay umikot lamang sa ospital. Ang golden moment ko ay hindi ang aking pagbabalik sa glamour o wealth, kundi ang pagtingin kay Baste na unti-unting nakakabangon. Ang kanyang mga mata, na dati malabo at puno ng sakit, ay nagsimulang magpakita ng spark ng paglalaro. Isang hapon, habang ako ay nagpapalit ng IV drip, hinawakan ni Baste ang aking kamay. Ate Diwa, I missed you. Ang simpleng pangungusap na yon ay nagwasak sa lahat ng emotional barrier na itinayo ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pinipigilan ang aking luha na bumagsak. Ang sakit na aking dinanas ay tila nagiging worthwhile sa sandaling ito. I missed you too, Baste. So much. Sa labas ng silid nakita ko si Riego na nakasandal sa pader. Pinapanood kami. Sa kanyang mukha, nakita ko ang isang bagay na katulad ng relief at gratitude. Pag-alis ko sa silid, hinabol niya ako. Diwa, salamat. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Ang settlement ay handa na at ang case mo sa PRC ay inaayos na ng aking legal team. Pero hindi yon sapat. Hindi ko kailangan ng bayad, Riego. Ang reward ko ay ang makita siyang tumatakbo ulit. Ngunit may isa pang bagay na pilit kong tinatakasan. Si Tala. Sa aking pag-aalala kay Baste, nakalimutan ko na ang aking kapatid ay nakakulong din sa takot. Kinailangan kong iwanan si Tala sa pangangalaga ni Lola Amor. Napabayaan ko siya. Ang boses ko ay nanginginig. Ang guilt ay bumalik. Ang pag-aalaga kay Baste ay nagbigay sa akin ng purpose, ngunit nagdulot din ito ng neglect sa aking sariling dugo. Tumingin sa akin si Riego. Ang kanyang mata ay puno ng understanding. Alam niya ang obligasyon ng isang kapatid. Diwa, sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may tenderness na hindi ko pa narinig. Isang respect na hindi niya maibigay bilang isang lover, kundi bilang isang tao. Huwag mong isipin na ang pagiging ina mo kay Baste ay nagpabaya ka kay Tala. Ikaw ay isang, paano ko aayusin ang buhay ko, Riego, kung kailangan ko pa ring balikan ang lahat ng sakit na dinala sa akin ng mga taong mayaman tulad mo? Tanong ko, ang aking tinig ay nanginginig dahil sa napakalaking emosyon. Ang pag-aalala ko kay Tala ay tumindi. Ang aking focus sa paggaling ni Baste ay nagdulot ng isang blind spot sa aking sariling buhay. Bumalik ako sa aming maliit na bahay na ngayon ay tila mas maliit pa kaysa dati. Si Lola Amor ay matiyagang nag-aalaga kay Tala, ngunit nakikita ko ang pagod sa mga balikat ng matanda. Ate, okay lang ako. Pilit ng ngiti ni Tala nang yakapin ko siya. Hindi ako nagugutom. Ang mahalaga, alam kong nagagawa mo ang tama. Ngunit ang bawat massage na ginagawa niya sa mga customer sa aming maliit na espasyo ay nagpapakita ng tunay niyang sakripisyo. Ang utang na loob na ipinakita niya sa akin ay nag-udyok sa akin na magbago ng aking perspective sa paghahanap ng hustisya. Hindi lang reputation o revenge ang kailangan ko. Kailangan ko ng stability para kay Tala. Kinabukasan tinawagan ko si Miguel Sandejas. Sir, kailangan ko ng tulong. Hindi ako maaaring manatili dito. Hindi ko kayang hayaang magtrabaho si Lola Amor para sa amin. At hindi rin ako makakagawa ng medical breakthrough kung wala akong resources. Alam ko ang plano mo, Diwa. The success of your hospital is the greatest revenge. Narinig ko ang kanyang pag-aproba sa aking ambition. Hindi niya ako tinitingnan bilang isang victim na naghahanap ng savior. Tinitingnan niya ako bilang isang strategist. Sa tulong ni Miguel, na gumamit ng kanyang mga koneksyon sa business world, hindi sa socialite circles ni Riego, nagsimula kaming magplano ng isang project. Ang seed money ay galing sa aking legal settlement. Ang maliit na halaga
na tinanggap ko kapalit ng pagpapawalang sala sa defamation. Ngunit ang vision ay amin. Ang pangalan ng ospital ay magiging Talas Light. Sabi ko kay Miguel habang tinitingnan ang mga blueprint para maalala ko kung sino ang nagbigay sa akin ng lakas upang magsimula ulit. Brilliant, sabi ni Miguel. Ito ay symbolic at powerful. Hindi ka nag-rely sa wealth ni Riego. Nag-rely ka sa support ng komunidad. Ang panahon ay lumipas ng mabilis. Bawat linggo ay site visit at fundraising. Naramdaman ko ang burn ng pagiging isang entrepreneur at administrator, isang papel na hindi ko akalain na kaya ko. Ang aking mga daliri na dati sanay sa stethoscope ay ngayon nagbabasa ng mga financial reports. Isang araw, habang ako ay nasa isang construction site, nakita ko si Riego. Hindi siya nagmaneho ng kanyang mamahaling sasakyan. Nakasakay siya sa isang simpleng SUV. Nakaupo sa tabi niya si Baste, na ngayon ay halos ganap ng malusog. Huminto si Riego. Ang kanyang mga mata ay may gentleness na hindi ko pa nakita. Lumapit siya sa akin. Diwa, ang ganda ng progress. Si Baste, he is running now. Salamat sa iyo. Ginagawa ko lang ang job ko, Riego. Ang honor na maging bahagi ng kanyang recovery ay sa akin. Nang biglang lumabas si Baste mula sa sasakyan, tumakbo siya patungo sa akin. Hindi siya nag-aalangan. Agad niyang ginawa ang pagmamano sa aking kamay. Isang kilos ng malalim na paggalang na itinuro ng kanyang yumaong ina sa kanya. Pagkatapos, hinawakan niya ang aking tuhod na parang isang little supplicant. Ate Diwa, huwag niyo po kaming iwan ulit. Pakiusap niya. Ang kanyang tinig ay puno ng innocence. Ang moment na ito, ang paggalang mula sa bata, ang implied request na manatili sa kanyang buhay, ay naramdaman kong mas matindi kaysa sa anumang kiss. Ito ang emotional climax para sa aking sacrifice dilemma. Tiningnan ko si Riego. Ang kanyang mukha ay naghihintay. Hindi siya nagpilit, ngunit ang kanyang gaze ay nagtatanong, magiging parte ka ba ng buhay namin bilang isang kaibigan o isang ina? Gagawin ko ang lahat para maging maligaya ka, Baste. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang ulo. Pero ang kaligayahan mo ngayon ay hindi na nakatali sa akin. Ang kaligayahan mo ay dapat magmula sa iyong sariling lakas at sa pagmamahal ng iyong pamilya. Ang aking. Tumingin ako kay Riego at sa isang sulyap, alam kong nagkaintindihan kami. Ang pagmamahal niya ay hindi na romantic. Ito ay deep respect. Saan ka pupunta, Diwa? Ano ang legacy mo ngayon na tapos na ang misyon? Tanong niya. Hindi bilang isang boss, kundi bilang isang peer na nagtatanong tungkol sa kinabukasan. Ang legacy ko, tugon ko kay Riego, habang pinagmamasdan ko ang mga construction workers na nagtatrabaho sa itaas ng isang framework na magiging pediatric wing. Ang legacy ko ay hindi nakatali sa pangalan ng sinuman. Ito ay nakatali sa mga buhay na nailigtas ko. Ang aking path ay ang magtayo ng isang lugar kung saan ang mga mahihirap ay hindi na kailangang makaranas ng cruelty na naranasan ko. Naiintindihan ni Riego. Ang kanyang tingin ay hindi na naghahanap ng romantic reciprocation, kundi ng isang mutual respect sa pagitan ng dalawang taong nakakita sa pinakamalalim na bahagi ng bawat isa. Kung hindi ka nababalik sa pagkadoktor sa Manila, Diwa, patuloy niya. Ang hospital na ito ay kailangang maging world-class. Handa akong magbigay ng endorsement at financial backing bilang isang patron, hindi bilang isang boss o partner. Tanggap ko ang patronage para kay Baste at sa mga batang mahihirap, sabi ko. Ngunit ang management at direction ng hospital ay akin, exclusively. Ang bawat salita ay isang pagtatatag ng aking independence. Ito ang healing na hinahanap ko, ang paghahanap ng sariling lakas sa loob ng pagkasira. Nang sumunod na linggo, nag-umpisa kaming mag-ayos ng mga paperwork para sa reinstatement ng aking lisensya sa tulong ni Miguel na ginamit ang confession ni Isabela bilang leverage laban sa dating head ng PRC.
Samantala, si Tala ay lumalabas na. Sa tulong ng specialized consultation na binayaran ni Riego, ang kanyang kalagayan ay nagpapakita ng pag-asa. Hindi siya magkakaroon ng paningin, ngunit natututo siyang gumalaw ng mas malaya sa pamamagitan ng audio-tactile training. Isang gabi, habang nag-aaral ako ng mga medical journals, may isang bahagyang hesitation sa aking paghinga. Ito ay isang feeling na hindi ko naramdaman mula nang iwanan ako ni Riego. Ang pintuan ng aking silid-tulugan ay bahagyang nakabukas. Si Tala ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ate Diwa, may bisita ka. Hindi siya nagpapakilala, pero kilalang kilala ko ang amoy ng kolonya. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Si Riego, bakit siya babalik? Ang aming relasyon ay resolved na. Isang parent-child guardian at isang mutual respect. Lumabas ako. Si Riego ay nakatayo sa hallway, tinititigan ng isang framed photo na inilagay ko sa table. Isang larawan niya at ni Baste noong sila ay masaya pa. Diwa, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng vulnerability. Nakita ko si Baste kanina. He asked me where you are. Nagtatanong siya tungkol sa'yo bawat araw. He sees you as his savior. At ikaw, Riego, ano ang nakikita mo? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng complexity. Nakikita ko ang isang babaeng mas matapang at mas matalino kaysa sa sino man na nakilala ko. Nakikita ko ang strength na hindi ko maabot. Nakikita ko ang beauty na hindi kayang ibigay ng gold. Ngunit, huminto siya. Ang kanyang hininga ay mabagal. Ngunit alam kong wala na akong karapatang humingi ng higit pa. Ang kindness mo ay hindi ko dapat singilin ng kapalit. Ang ginawa ko sa iyo ay unforgivable. Ang healing mo ay hindi dapat ikadena sa aking pagkakamali. Ito ang emotional peak ng aming relasyon, ang sandali kung kailan ang love ay nagiging pure acceptance. Wala akong regrets sa pagtulong ko kay Basti Riego. Ngunit hindi ako ang iyong second chance para sa kaligayahan. Ang second chance mo ay nasa pagiging mabuting ama para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang pag-agos. Tila may bahagi ng kanya ang umaasa pa, ngunit ang kanyang logic ay nagwagi. Salamat, Diwa, para sa lahat. Tumango ako. Alam ko na wala ng puwang ang romance dito. Ang aming koneksyon ay sacred, ngunit hindi romantic. Saan ka pupunta, Diwa? Ano ang tanong niya? Hindi bilang isang boss, kundi bilang isang peer na nagtatanong tungkol sa kinabukasan. Ang legacy ko, Riego, ay ang pagtatayo ng Talas Light. At sa lalong madaling panahon, I will be its director. Hindi ako babalik sa pagiging isang shadow ng sinuman. Ang aking legacy, ang aking buhay, ay hindi na nakasabit sa anumang pangako ng pag-ibig mula sa isang lalaki. Ang aking landas ay nagbago, at ang pagbabagong ito ay nagbigay sa akin ng isang uri ng serenity na hindi ko kailanman nahanap sa mansyon ng Galvez. Ang aking director's role sa Talas Light ay nagbigay sa akin ng purpose na mas matindi kaysa sa anumang romantic fantasy. Nang iwan ko si Riego sa hallway, alam kong nagkaroon kami ng panghuling, respectful na pag-alam sa isa't isa. Ang kanyang kalungkutan ay totoo. Ang kalungkutan ng isang ama na halos nawalan ng lahat dahil sa kanyang sariling pagiging bingi at neglect. Pag-uwi ko, si Tala ay naghihintay. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nakakapit sa akin ng may takot. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang gumagalaw sa hangin. Tila naglalaro ng isang invisible piano. Ate, malumanay niyang sabi. I can sense it. Wala na ang heavy clouds. Light na ang pakiramdam mo. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti na hindi ko pa naibigay simula nang ako ay umalis sa bahay ng Galvez. Oo, Tala. Free na ako. At ngayon,
Sisimulan na nating itayo ang ating sariling mundo. Nasa puntong ito na kailangan kong harapin ang huling ghost ng aking nakaraan, si Dr. Alarcon, ang dating head ng department na siyang nag-aproba ng suspension ng aking lisensya. Siya ang huling piraso na kailangan kong alisin upang maging ganap ang aking paglaya at makuha ang full professional accreditation. Ang susunod na hakbang sa tulong ni Miguel ay ang pag-uulat kay Dr. Alarcon sa Medical Ethics Board gamit ang confession ni Isabela at ang lab report ng poison. Ang confrontation na ito ay hindi pisikal. Ito ay isang battle ng reputation at integrity. Sa araw ng hearing, ang silid ay puno ng mga nakasibilyan na doktor. Ang mga mukha nila ay hindi mababasa. Si Dr. Alarcon ay nakaupo sa kabilang mesa. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling arrogant. Miss Diwa, simula ng lead counsel ng board, ang evidence na ipinakita ng inyong abogado ay tila nagpapahiwatig ng malalim na conspiracy. Paano mo maipapaliwanag ang iyong agarang pagkasuspinde noong una? Huminga ako ng malalim. Isinasara ang aking isip sa lahat ng doubt. Tumingin ako kay Miguel na tumango. Ito na ang sandali para ibalik ang bawat score na naranasan ko. Ang aking pagkasuspinde ay hindi dahil sa malpractice. Nagsimula ako, ang aking tinig ay malinaw at may awtoridad. Ito ay isang professional assassination, isang act of self-preservation ni Isabela Galvez at isang act of corruption ni Dr. Alarcon. Tumingin ako kay Dr. Alarcon. Doktor, ang mukha ni Dr. Alarcon ay naging isang mask ng takot. Ang threat ng pagkawala ng kanyang sariling lisensya ay mas matindi kaysa sa takot niya sa tycoon na si Riego. Pagkatapos ng mahabang pagtatanong, ang board ay nagpasiya. Ang suspension ay tinanggal. Ang aking lisensya ay naibalik ng may full accreditation at isang formal na paghingi ng tawad mula sa board. Ang triumph na ito ay hindi tungkol sa revenge. Ito ay tungkol sa pagbawi sa sarili. Paglabas ko, naramdaman ko ang pagyakap ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa aking damit. Ate, narinig ko ang hiyawan sa labas. Ano ang gayari? We won, Tala. We are free. Hindi na tayo kailangang magtago. At ngayon, itatayo natin ang hospital. Sa kabilang panig ng kalsada, nakita ko si Riego. Hindi siya lumapit. Nakatayo lang siya. At nang makita niyang lumabas ako, itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi para kumaway, kundi para magbigay ng silent salute. Ito ay isang acknowledgement ng aking victory sa sarili. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kapayapaan. Ang lahat ng pain ay naging fuel. Ngunit sa gitna ng aking kalayaan, may isang tanong ang nanatili. Isang echo na nagpapaalala sa akin na ang healing ay isang walang katapusang proseso. Kung ang lahat ay tapos na at ang hustisya ay naipatupad na, bakit ang bahagi ng puso ko ay meron pa ring maliit na espasyo na inilaan para sa what-ifs tungkol sa aming dalawa? Pagtatapos. Ang pag-asa sa bukas. Hai Vong Cho Tung Lai. Nangyari ang pagbubukas ng Talas Light Pediatric Center 3 taon pagkatapos ng araw na yon. Ang buong komunidad ay naroroon, mula sa mga officials hanggang sa mga magsasaka na dati nagdududa sa akin. Ang gusali ay hindi kasing yaman ng mga pader ng Galvez Empire, ngunit ito ay puno ng init at buhay. Ang bawat corner nito ay nagpapakita ng dedication, isang pag-alala sa kung paano ang pagdurusa ay maaaring maging isang legacy ng kabutihan. Sa pangunahing hallway, may isang plaque na nakasabit. Hindi ito naglalaman ng pangalan ni Riego, ngunit ito ay nakaukit sa brass at naglalarawan ng isang batang babae na humahawak sa kamay ng isang bulag na dalaga sa ilalim ng isang simbolo ng isang sinag ng araw. Talas Light. Nakatayo ako sa tabi ni Tala
na ngayon may custom-made walking cane na may braille markings na itinuturo ng engineer na tinulungan ni Miguel. Nakangiti siya at ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa ng happiness sa hangin. Ate, it's beautiful, sabi ni Tala. Para itong tahanan, ang tunay na tahanan. Si Miguel Sandejas ay naroroon, hindi bilang isang suitor, kundi bilang isang trusted advisor. Siya ang nagtataguyod ng sustainability ng sentro. Ang kanyang professional respect para sa akin ay naging isang strong professional bond. At naroon din si Riego. Hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi, si Baste, na ngayon ay isang masiglang batang lalaki na may malinaw na mata, ay naglalaro sa isang tactile model ng ospital. Tumingin sa akin si Riego. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado. May kaunting melancholy, ngunit puno ng sincerity. Ang wave ng guilt na nakita ko sa kanya noon ay napalitan ng quiet acceptance. Diwa, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at hindi nagmamadali. Bawat taon, ang Galvez Foundation ay magpapadala ng endowment para sa scholarship program dito. Hindi ito charity, ito ay debt. Isang debt na hindi ko na mababayaran ng buo, ngunit sisiguraduhin kong mabayaran kahit papaano. Tanggap ko yon, Riego. Tugon ko, para kay Baste. Sa sandaling iyon, lumapit si Baste. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay lumiko siya kay Riego na ngayon ay nakatayo na sa tabi ko. Sa isang spontaneous na kilos, hinawakan ni Baste ang kamay ni Riego at inabot niya ang aking kamay. Papa, si Ate Diwa. Siya ang hero ko. I'm glad she's my friend. Si Riego ay tumingin kay Baste at pagkatapos ay sa akin. Nakita niya ang value ng aming koneksyon. Isang koneksyon na binuo sa trust at shared suffering, hindi sa romance. Ang aking damdamin tungkol sa kanya, ang pain ay naglaho na. Ang natira ay isang malalim na gratitude at peace. Hindi ko siya kailangan para maging complete.